Okay, eto po yung isang tao na laging sinasabihan ni Kulaong na ipapakulong niya. Palagi. As in, palagi talaga. Lagi niya yan sinasabi. Lagi ko yan naririnig. Parang kay Food Genius ko yata nakita yung video na sinasabi ni Kulaong na etong si Yulen, ipapakulong niya. Pero alam niyo po ba, napakatagal na po. Napakatagal na po na sinasabi ni Kulaong na ipapakulong niya etong si Yulen, na idedemanda niya. Lagi niya sinasabi na hindi daw to tunay na Marcos. Mga ganun. Same narrative. Mumurahin, tapang-tapangan. Pero alam niyo po ba, isa si Yulen sa hanggang ngayon ay binantaan niya around 2020 hanggang ngayon hindi pa po niya na ipapakulong. Hindi niya napapakulong. Dito po yan nagsimula sa video na yan. Good day. Okay, hindi pala dito. Clarify ko lang, ginamit niya pangalan mo or he assumed your identity? He assume. Oo. Tapos, ang ginagamit niya lagi is Marcos. Pero, yung kanyang personalidad, never. Talaga na wala siyang ni katiting na dugong Marcos. Ay wala. How can you say that? Kiniklaim niya nanay daw niya? Yes, it's because lahat, no? Lahat. Last 2007, no? Pina-check na namin siya. Nakita namin yung record niya mula elementary hanggang high school. Yun, nakita na namin hanggang yung kanyang unang asawa na si Maria Cristina Caber. Okay, katulong siya ngayon doon sa kakilala ko, kaibigan ko. Just so we're on the same page, sir. Bale, you're saying that you're a relative of the Marcoses, the Marcos family. Yes. But you're not representing him here. No, You're I'm just not representing representing yourself. him. Yes, I'm representing myself. It's because naniname drop ako eh. Yeah, that's it. Anong pakiramdam niyo na nini-name drop na kayo? Ay nako, sa totoo lang, no? Medyo kabado ako na as in iba yung pakiramdam ko. Kasi Ayun. Ay, naku, malakas pala yung yung na-play ko pala yung tatanga-tanga. Ngayon itong si Yulen kasi, nung time na dating ako'y Kulaong vlogger, ko to, kinalaban ko to kasi sabi ko... Clarify ko lang, ginamit niya pangalan mo or he assumed your identity? he assume. Okay. Oo. Sabi kasi ni Kulaong sa akin, eto daw si Yulen ay eto daw yung scammer, eto daw yung masamang tao. Ang dami niya sinasabi sa akin about Yulen. Pero napatunayan naman namin na si Yulen pala yung mabuting tao, hindi siya yung scammer at si Kulaong talaga ang gumagawa ng hindi totoo. At yun nga nagpapanggap na Marcos. Ngayon, itong si Yulen ang isa sa mga nagtulak, nag-push para maipakulong si Kulaong. Kaya po, malaking malaki ang kumbaga yung buwisit, galit ni Kulaong dito kay Yulen. Ngayon po, nung mga nakarang panahon, meron silang parang maghaharap po sila sa parang ganun parang maghaharap sila sa doon sa NBI. Pero hindi ko sure kung natuloy yun hindi ko alam pero parang wala nangyari. Ngayon, dahil nga po itong si Kulaong, syempre, alam natin, nakita natin, puro yabang lang naman, puro wala naman talagang kakwenta-kwenta, walang kabering-bering ang kanyang ginagawa. Sabi, pupunta raw ako ng NBI bukas, inaantay daw ako ni Yulen Marcos. Sige, darating ako kamo. Pag siya hindi dumating, putang ina niya, wala siyang bayag. Magsama-sama silang lahat doon, di ko sila atasan. Pag-uuntugin ko mga ulo nila ron, pati yung mga kaibigan niya. Lahat ng kaibigan niya na member ng NBI, iuumpog ko sa pagmumukha niya. Sabihin mo sa kanya yan.
Baka magtago siya. Importante, darating siya ron, ha? Yung pinagmamalaki niyang kaibigan niya, iuumpog ko, pagdidikitin ko yung mukha nilang dalawa, doon mismo sa loob ng bureau. Sabihin mo sa kanya yun. Baka siya ang hindi dumating. Tsaka huwag kayo nagpapaniwala ron, budol yun eh. Hindi namin kilala yun. Hindi kilala ng pamilya Marcos yun. Naksa! Hindi kilala ng pamilya Marcos yun. Marcos na Marcos dati nga ni Culaong no? Ha, si Rock? Sumama ka na rin sa kanya. Ayun. So, yan yung galawan ni Culaong. Laging ganyan, hindi yan kilala ng mga Marcos. Ay, bakit hindi mo kaya kasuhan Culaong? Yung talagang kaso na sinasabi mo na si Yulen Marcos ay hindi kilala ng mga Marcos. Kasi sa pagkakaalam ko, ikaw ay naipakulong ni Yulen Marcos. Good day. Ikaw ay naioblo. Naioblo ka ni Yulen Marcos. Pero si Yulen Marcos never mong naioblo. Yun yung malaking katotohanan dito. Yun yung malaking kumbaga parang sampal sa'yo dito. Kasi yung kung sinasabi mo na si Yulen ay hindi tunay na Marcos, bakit ikaw nakulong? Diba? Yun ang tanong natin dito kay Culaong. Bakit ikaw nakulong? Bakit si Yulen Marcos hindi naman nakulong? Gamit niya talaga Yulen Marcos. Marcos ang gamit niya. Pero wala po sa kanyang nagde-deny na Marcos. Hindi siya dinedenay ni Amy Marcos, hindi siya dinedenay ni BBM. Hindi siya pinapaimbestigahan ni First Lady. So, sino ngayon ang peking Marcos? Di ba? Kaya, alam niyo po talagang etong si Culaong, hanggang ngaw-ngaw lang yan. Na-challenge lang siya talaga kay MG. Kaya po, ang ginawa niya, dahil nga piko na siya kay MG, kinasuhan niya si Makagago. Pero hindi alam ni Culaong, siya po ang mas mabigat ang mga kaso. Kasi kung cyber libel lang ang ikakaso ni Culaong kay Boss MG, alam natin cyber libel dito pinagtatawanan lang. Si Maria Ressa nga convicted, hindi po nakulong. Si Enchong D nga 1 billion pa ang ikinaso diyan na cyber libel. Wala po nangyayari. Si Enchong D, kilala nyo ba yun, yung artista, yung Guapings, na nasa PBB? 1 billion ang kinaso diyan na cybercrime. Na cyber libel case. Kita nyo, nasa PBB pa, lumalabas pa. Ang cyber libel po dito sa atin, parang pipitsugin lang yan. Pero yung Data Privacy Act, dyan ka talaga mahuhuyo, Culaong. Data Privacy Act, ang isa sa mga matindi mong matatanggap na kaso. Dagdag pa natin yung pagmumura mo at pagsasalita ng masama sa ina at sa asawa ni Boss MG. Kaya po talagang magmumukha pong tukmol si Culaong dito sa SOCMED. Magmumukha talagang tukmol. Talagang eto si Culaong talagang magiging laughing stock ng SOCMED talaga to. Mga memes niya nagkalat na, 'di ba? Dahil sa kabobohan niya. Marami pa pong lalabas ngayon na mga katawa-tawa si Culaong. Lalo na kapag natapos na po itong kasuhan between MG and Culaong. Maipapaliwanag na ni Boss MG yung tungkol sa 179 na kaso. Hindi po talaga 179.